Hello and welcome. Kamusta kayong lahat dito mga kapatid kong star viewers? Pasensya na. Pakilakasan na lang po ng volume ng reading na ito. Baka mahina sa inyong gadgets. Again, paalala ko lang, ito ay collective reading, general reading. Kunin nyo lang kung saan ka naaayon or nakaka-resonate. Kung hindi naman, hindi yun para sa inyo at huwag lang kayong bitter para yun sa iba. Alright? So, ang reading natin ngayon mga kapatid is hindi nila lubos akalain kung paano ka nagbabago. It's something about you transformed, no? Na napapansin ng mga tao sa paligid mo. Siguro yung iba sa inyo dito, hindi mo alam itong pagbabago na ito or paano ka nag-iiba. Nag-iibang anyo, nag-iiba ng personality, whatever it is, you will find out later mamaya kung ano itong mga transformation, itong pagbabago or pinagbago mo. No? So we have here mga initials natin. Letter U, D, N, A, X, S, P, O, N, and B. So, meron tayo nitong X. Okay, so again, hindi talaga nawawala itong mga X. So, mga ex-friend ninyo, ex-coworkers, ex-partner, whatever partner na ex ninyo na ay napapansin ang pagbago ninyo or something about you, the way you how you transformed. It could be from the past to up to now na malaki ang pinagbago. And we have here siguro Benny, very specific. We have here sponsor. Siguro may sponsor ka o may nag-sponsor sa'yo or sumusuporta sa'yo. And that's why ito ay kaya ka siguro nagbabago or malaki ang ipinagbago mo dahil may nag-sponsor sa'yo or sumusuporta sa'yo. Meron naman tayo itong Denra or something about dinar. It could be a different country currency. No? So, very specific. Again, this is for you. Again, meron tayo itong DNA. So, this could be your family member or yung siguro kung may anak ka or siblings, nanay, tatay, someone sa pamilya mo ay napapansin or itong transformation mo, itong pagbabago mo. It's like napapakomento sila or siguro ay recently ay ikaw ang napag-usapan nila or usap-usapan itong pagbabago mo or transformation no sa whatever you are doing right now or your current situation. No? So again, meron itong sitwasyon mo ngayon, I'm sorry, na napabago or the way you, how you transformed from then and now. All right? So, yeah. So, let's continue. So, just take, saan ka nakakasunod dito ha? And sa mga pangalan, meron tayong Nax or Next. No? Siguro may spa ka or ikaw siguro tong, siguro may pawn shop ka, may-ari ng pawn shop o nagtitinda ng mga I'm hearing like realtor, siguro realtor ka or mga alahas. So we also have here number 6, 4, 7, and 1. You could be at the age of 64, 71, 47, 61, or year 1964, 71, or 1997, 1996, 1994, or 1991, or you could be a teenager, 16, 17, or 14. But then again, siguro itong mga, this could be you or the person na napapansin itong pagbago mo or napapa-comment or pinag-uusapan itong transformation mo, ano. So, yeah, kasi minsan, itong energy is nagmi-mix. This could be you or this could be the people na napapansin or napag-uusapan itong pagbabago mo or napapansin nilang pagbabago mo or siguro mga qualities mo na naiiba. But then again, napapansin ng mga tao sa paligid mo na ibang-iba ka pala outside of the world. Sabihin natin sa school, sa trabaho, sa pananamit mo, ibang-iba ka, no? So you are just following the rules sa school or sa work, somewhere na iba yung pananamit mo or sabihin natin na hindi ka nag-makeup or vice versa ha, kasi iba-iba yung storya ng buhay natin or situation natin, ano. So, kunin nyo lang kung saan ka nakaka-resonate. And again, this is a collective reading. Hindi to para sa isang tao lang, para to sa mga tao na nakakaintindi o maintindihan itong mga pinagsasabi ko dito. So, sabihin natin sa school, no, balik tayo sa reading natin.
it's like para ka nitong napakasimple lang. Walang makeup or you are just following the protocol, no, sa rules sa school, sa work, or whatever it is. You are so different. But then outside of the world, so nagugulat ang mga tao na, wow, ganito pala si Collective. Grabe ko maka-makeup. Um, Napaka-sexy kung manamit. Talagang um, napaka-sexy, no, na sabihin natin na you are chubby, na you are nag-gain weight ka. And then outside of the school, sabihin natin na magde-date kayo, party kayo, ibang-iba ka talaga sa pagkaakala nila na napakasimple mo lang, ano. Biglang nagiging racketers, no, racketist, anong tawag doon sa Tagalog? Napaka-naughty or rockstar. Rockstar kung manamit outside of the world sa school, trabaho, whatever it is, ito ang napapansin ng pagbabago, no? So, and yung iba naman ay sabihin natin na sa school ay grabe kung maka-makeup, makapag-ayos, and then outside of the world, kung sa bahay lang, tapos biglang sabihin natin na bibisita yung mga kaibigan mo sa bahay, and then magulat na lang sila na, ay, ganito pala si Collective, napakasimple lang pala sa bahay, ibang-iba palang itsura niya pag nasa bahay lang, ano, or kung manamit. So, yes, ito naman yung napapansin ng mga tao, yung pagbabago mo. And yung iba naman is, like sa pamilya natin, napapansin nila na panay, ano mo, kung maka-outfit ka or maka-makeup ka sa looks mo, feeling mo or parang bang kung saan ka pupunta, no? Mag-shopping or may pupuntahang party, yun pala ay matutulog lang din pala, nasa bahay lang din pala. Ba't hindi nila pajama or ba't di nilang tanggalin yung makeup bago matulog? Ito yung napapansin ng pamilya mo, no? Kapatid, nanay, tatay, but then again, whoever's with you sa bahay, napapansin nila na ah, grabe ka kung makaporma. Pormang-porma pa rin kahit na matutulog lang din or kahit na nasa bahay lang. Yung iba nga dito is napapansin nila na pagbabago mo na it's gabing-gabi na or matutulog lang or nasa bahay lang, naka-perfume ka pa rin. No? So, saan ang punta? Sino ang pinapagbabanguhan mo? Siguro yung partner mo parang nagkakahinala na, bakit nagpapaganda ka pa or nagpapasexy ka pa or sabihin natin na may lakad ba yung misis ko, may lakad ba yung partner ko, bakit gumagamit pa ng pabango, yun pala ay matutulog lang din. Saan ang punta? No, so example lang din yan yung iba dito, ha. So yung iba naman dito is about your body, ano. So kung kailan nag-gain weight ka, saka ka pa sabihin natin na hindi naman sa nakikialaman, 'no. So siguro, napapansin lang ng mga tao na kung kailan ka naman nagge-gain weight, saka ka pa anong tawag nito, nagpapa-sexy. So, noon na payat ka pa or magandang hubog ng katawan mo, sabihin natin single ka pa, wala ka pang anak. Ngayon na may pagkakaiba na sa katawan mo, sabihin natin may anak ka na or tumaba ka na or nag-gain weight ka na, ba't ngayon ka pa nagpapa-sexy? Ba't ngayon ka pa, yung pananamit mo hindi naaayon sa pangangatawan mo? But then again, for you, you just don't care. Kasi confident lang, 'no? Confident is the key para kasi sa'yo dalang-dala mo, 'no? Carry boom boom mo pa rin yung damit mo, itong sinusuot mo, itong pag-aayos mo. Feeling young ka pa rin. Kahit na yung iba dito is nasa edad na o nagkakaedad na, feeling young ka pa rin or yung sa pag-aayos mo is gano'n, 'no, na mas pabata ng pabata ang iyong looks, ang iyong pananamit, ang iyong style. So 'yan ang napapansin ng mga tao sa paligid mo. Anak, apo, most likely kasi na meron tayo dito doon sa initials natin is DNA, is about your family members, yung kadugo mo. Also talk about you, your changes, 'no, na kung kailan nagkakaedad ka na or sa katawan mo ay parang hindi siya umaayon sa sitwasyon mo ngayon. So, you know what I mean. So, meron naman dito na, so again, napapansin ng mga kaibigan mo na bihira ka na lang nakakasama nila. So, nasabi ko na rin dito sa iba kong mga reading na
you choose to be alone because you are more comfortable. Dahil napapansin mo sa paligid mo or mga close friends mo, kaklase, kapitbahay, or whoever's around you na ikaw lang din naman ang pinag-uusapan nila. Hindi ka rin naman komportable. So, might as well na nasa bahay ka lang, feel free. Kasi nakakaramdam ka ng freedom kung nasa bahay ka lang or freedom na you choose to be alone. Mas happy ka pa na mag-isa ka lang rather than to be around with these people, no? Kasi alam mo na ikaw lang din ang pag-uusapan nila or hindi ka na nafi-fit in sa standard nila. And you just don't care those changes. O siguro nag-start ka na, no, yung iba dito. Ito siguro pinili mo ng pagbabago. And you are happy na kahit na ito yung pinili mong pagbabago, people talk about you, you just don't care because you choose these changes. And yung iba naman dito sa inyo is napapansin nila na mula nang umalis ka na, kasi meron itong umalis ka na, umalis sa grupo, or siguro single ka na, single mom, or something about you yourself, manapansin sila sa pagiging single mo, o umalis sa grupo, sa trabaho, or wala ka na, no? Like again, mas nakikita nila dito na, again guys, kunin nyo lang kung saan ka nakasalita kasi marami ako nakukuhang energy dito. Pasensya na medyo binibilisan ko lang dito para hindi masyadong humahaba pa, no? So, napansin nila na happy-go-lucky ka na. Hindi ka na stress, hindi ka na tulad noon na napaka-stress mo, na parang lagi ka nang malungkot. At ngayon, nakikita nila na nagsusumba-sumba ka na, sumasayaw-sayaw ka na, mas nagiging open ka na. So, natutuwa itong yung mga, sabihin natin na concerned citizen para sa iyo, mas natutuwa sila sa pagbabago mo. Itong pagiging single mo. Siguro like again, breakup situation, or meron din kasi ditong old pal, mga dati mong kaibigan or dati mong mga kasalamuha na ngayon nakikita ka nilang masayang masaya, di tulad noon. Meron kasi itong compromising or kino-compare kanila sa noon na dati kang kilala, ngayon ay ibang-iba na. So, meron naman dito na music is everything about you or everything for you. Siguro mahilig ka sa tugtog. Again, malaki talaga dito ang tungkol sa music, no, mga kapatid. Lalong-lalo na sa mga kapatid kong Filipino dito na nakikinig. Malaki talaga or big deal talaga sa atin ang music. Hindi nawawala sa atin ang music. So, especially if you are entertainer o magandang boses, it's like you you change, no? Sasabihin natin na tatahimik-tahimik ka lang, mahiyain, and then pag kahawak mo na yung microphone, ibang-iba ka. Hindi nila lubos maisip or ma-imagine itong, wow, si Collective, biglang nagiging singer. Wow, si Collective, parang nagiging monster in front of everybody when it comes to music. You know what I mean? Like, talagang grabe yung birit mo pagdating sa kanta, na akala nila ay hindi ka marunong kumanta, na hindi maganda yung boses mo. Yun, na napapanganga sila sa boses mo or sa talent mo. Lalong-lalo na sa tugtog, sabihin natin na, like again, ibang-iba ka pagdating sa tugtog or sa kanta. Yung pagiging mahiyain mo, sabihin natin sa katawan mo na ina-underestimate ka nila na hindi yan marunong kumanta, hindi yan marunong sumayaw. But then pag narinig mo yung tugtog na napapaindak ka, yung paborito mong tugtog, ay nako, talagang mapapasplit ka talaga sa tugtog. Kaya yung mga tao, wow, napapanganga talaga sila sa iyo. At saka yung mata nila, yung parang bigla na lang sasabog sa kakatingin. Yung liig ba, yung talagang agaw pansin, mapapaagaw pansin ka talaga sa performance mo. So yeah, ibang-iba ka pagka biglang transformation si Collective, no? Nagiging Power Ranger pagdating sa tugtog. Wow, ibang-iba. Hindi ma-imagine ng mga tao itong changes pagka narinig mo yung paboritong tugtog mo or napapakanta ka or napapahawak ka ng microphone or napapaindak, ano. So yeah, yan ang napapansin ng mga tao pag ito yung mga katangian or changes na napapansin nila, na para bang nagbabagong anyo ka bigla pagka narinig mo itong tugtog or something about music change you. At sa
Pagdating naman sa mga friendship or mga exes 'no, kasi meron naman tayong ex, ex-friend, ex-coworker, ex-classmates, or ex-family members na hindi mo nakausap, napapansin nila ang pagbabago mo. It's like siguro nakikita ka nila or nakikita kayo sa daanan or sa school, whatever environment in na nakikita kayo, nakikita nilang nagbabago ka na talaga dahil nakaya mo na dumadaan ka na lang na walang pakeme-keme, no? Na hindi ka natatakot. You became more stronger. You became more confident. Kahit na andyan sa harapan mo, hindi nila nakikita na nahiya ka, na natatakot ka, more on naging mas masaya ka pa. More on nakikita nilang mas freedom, no? Na mas naging masaya ka pa yata na hindi mo na sila kasama, na hindi mo na sila kasalamuha. Like again, this could be like ex-relationship. It's like more freedom about you, no? So you are not afraid anymore facing those people around you. Na kahit na nakikita kayo or somehow accidentally nakita kayo sa trabaho, sa grocery store, shopping area, sa work, whatever it is, this is you have changed a lot. You became more braver, happy, more freedom again. You are a lot different. That's how the people sees your changes about this, about you. And again, mas napapansin din nila na mas confident ka na ngayon kesa noon. Na noon ay pinagtatawanan ka lang, na noon ay mababa ang tingin sa'yo, na noon ay lagi kang iyakin or low esteem. More on high vibration. Happy-happy lang. Para bang napapatanong na lang sila or pinag-uusapan ka nila, no? Or bigla kang lumabas sa topic nila na paano ka nakapag-move on. Sino ang bago mong karelasyon? Siguro may bago kang karelasyon ngayon or new friends kaya ganyan ka ngayon. Kaya nagkakaroon ka ng confident or lakas loob. It's just like nagkakaroon sila ng maraming haka-haka, but for you, you just don't care because you know yourself. Confident is the key to keep moving forward. Yeah, so that's good. High vibration, keep it yun lang, keep it in mind na confident talaga, no, ang mas nanaig or just believe in yourself. Yeah, ganun talaga na do not let those low vibration na to pull you down para mas bumaba yung confident mo or para mas matalo ka. Whatever it is, go with the flow. Just follow your instinct or your happiness. Yeah. And yung iba naman dito, like again, mas naging confident ka, 'di ba? So, napapansin nila na mas naging vocal ka na. Mas nagiging open ka na sa nararamdaman mo. Hindi na doon na dati na nahihiya ka na magsalita, na magbigay comment. But then again, for you, I think again, nag-boost ang confident mo, mas naging open-minded ka na, mas straightforward ka na kumanalita, and that's how people notice you. So, kaya siguro yung iba dito is naiinis secretly or na-offend sila sa mga sinasabi mo. But then again, guys, hindi naman dahil tama tayo, not all the time ay tama tayo, but then again, keep in mind na may mga tao din na nasasaktan din. So, dapat talaga ay mas sensitive din tayo, no? So, pakiramdaman din yung mga tao sa paligid mo. And it's okay to say sorry. So, yeah, so that's how people notice you na isa sa mga katangian mo na nababago din, na siguro may time na hindi ka na o walang preno sa pagsasalita, and then not noticing na nakaka-offend ka na pala ng tao or nasasaktan mo na yung mga feelings nila, no, without you knowing, or hindi mo napapansin yung mga ganong bagay. So again, be sensitive din minsan. And again, nung time na umalis ka na or matagal ka nang hindi nakakita ng mga klase mo noon or ka-hangout mo, mula nang umalis ka na or somehow pagbalik mo or ngayong malaki ang pinagbago mo. Kasi karamihan kasi dito sa nanonood sa akin is mga OFW, and shout out sa mga OFW, and I know you have been through a lot. So again, itong pag-alis mo or sa pangingibang bansa mo na, nakikita nila itong pagbabago mo, no, sa pananamit, mas naging admirable ka pa ng mga tao sa paligid mo or lalo-lalo na sa kapamilya mo na nasa Pinas, So, mas nagiging admirable ka pa nila or ina-admire ka nila sa mga close friend mo, and sa pananamit mo, sa pagiging successful mo na,
Yeah, so nakikita nila ang pagbabago mo na malaking-malaki talaga kaysa kumpara sa noong dati mong buhay. And that's why people talk about you, how you have changed so much nowadays. Yung naging boss ka na, siguro meron nito napaka-specific, may bodyguard ka na, yung makeup mo, the way you walk, sa paglalakad mo, iba na yung lakad mo ngayon. Ewan ko ba, iba yung na-imagine ko sa paglalakad. Anyway, forget about it. Yung pananamit mo, you are wearing more expensive, or hindi naman sa expensive, siguro, it's just that napaka-elegante mo ng manamit. Sabihin natin, mumurahin lang yung damit ko, but then, the way you wear it, it's like, pang Louis Vuitton. Napaka, ingrande kong manamit, napaka mamahalin. But then again, behind the scene, mumurahin lang pala. It's just the way how you handle with care itong pananamit mo, no? Napaka, with grace itong pananamit mo, or the way you, how you are look great in front of everybody. So, mamahalin, ika nga. And so siguro marami ka ng mga negosyo or negosyante ka na or marami ka ng or napapalago mo na yung finances mo. And again, marami dito mga tao sa paligid mo na mas nag-a-admire sila sa iyo sa iyong pagbabago. It's like you are the center of the attraction ngayon. Or ikaw yung usap-usapan nila ngayon. Lalong-lalo na kung ikaw itong padre di pamilya or marami kang sinusuportahan sa pamilya mo ngayon, takot sila. Takot sila pagka nagalit ka, no? Sabihin natin na napakatahimik mo lang na anak, tahimik kang kapatid, sabihin natin na pagka nagagalit ka, ibang-iba. Bigla ka talagang nagtatransform ng anyo pag nagagalit ka. From being a sleeping beauty or like a Snow White na tahimik lang or napaka mahinhin, then pag nagagalit ka, ibang-iba na. Lahat napapatakbo. Lahat napapatago. Kasi iba ka pala pag nagagalit, no? Para ka nang halos kumakain ng tao pag nagagalit. Namumula yung mukha, ibang-iba, talagang nanglilisik sa galit. So, it's like unimaginable looks pag nakikita nila na ang pagbabago mo. Like again, meron talaga ditong nagbabagong anyo. Hindi ka nagbumukhang tao. Hindi naman, it's not like making fun of you, It's just like how describing the energy dito sa reading na ito. You really look different when you get mad or when you are being disappointed, frustrated. Yeah, so it's just that there's a time na hindi mo lang talaga nakokontrol ang iyong emosyon. Siguro lately is lagi kang galit or it doesn't iba-iba kasi iba-iba sitwasyon Siguro it's because you are aging sa edad mo or somehow na konting sitwasyon lang na siguro you are a perfectionist and konting sitwasyon lang ay nagagalit ka na. And that's why people notice na bakit sa collective madaling nagagalit or palaging galitin or madaling naiinis. Kaya nga minsan natatakot sila or they're trying their best, no? Siguro yung mga empleyado mo, pamilya mo, kaibigan mo, they are trying their best na hindi ka magalit. Kasi alam nila kung paano ka magalit. Baka mag-transform ka na naman into something else. A different species. Wow. Wow. So, wag tayong magalit ha. It's just that how people sees your changes. And then again, balik tayo sa nung umalis ka na or nag-level up na yung buhay mo. May mga tao sa paligid mo or siguro old friends, nasabi ko na from the past, siguro sabihin natin na ex-friend, ex-coworker, siguro high school friends, elementary friends, or kapitbahay noon, napapansin nila na mula nang ngayon nag-level up ka na or somehow na nagkalayo na kayo, hindi mo na siya pinapansin or hindi mo na sila kinakausap. And that's why they really don't know why, what's the reason. Ikaw lang nakakaalam kung bakit hindi mo na sila kinakausap. Alright? But then again, guys, as a reminder, kontrolin mo, siguro you have to relax yourself. Kontrolin mo ang sarili mo pagdating sa emosyon mo kasi
baka bigla ka nalang aatakihin sa puso or high blood pressure. As a reminder, siguro, like again, through DNA, sa dugo ninyo na laging galitin, you need to start from now on, kontrolin niyo po ang inyong emosyon. Lalong-lalo na sa sitwasyon na, no, um, huminga ng malalim and think carefully before kayo mag-react, kasi meron naman dito na madaling na-offend or nasasaktan niyo na hindi niyo alam na nasaktan niyo na pala siya, siguro anak ninyo, best friend ninyo, and of course hindi nila agad-agad masasabi sa inyo dahil kasi minsan may mga tao na kulang sa confident or natatakot sila or nahiya sila magsabi sa iyo na na-offend sila o nasaktan mo sila. But then again, keep on mind na control yourself when it comes to your anger, your emotion, or the way na magsalita kayo na hindi nyo hindi ninyo sinasadya na nasasaktan nyo pala sila. Okay? So, control. Yeah, so control din pag may time. Pagka nagagalit or any emotions ay dapat talaga i-control ninyo. And so, dito tayo sa advice naman ni Universe para sa reading na ito bago mag-end ang reading na ito. Allow your vision or i-vision ninyo mga kapatid ang mga goal ninyo or mga nais ninyo marating, mga pangarap ninyo or siguro mga pagpaplano. The universe will be always with you. And so, the more kasi na binivision ito mga plano ninyo, pangarap, whatever your goal is, mas nag-a-attract ito or napapabilis ang takbo ng inyong mga or itong goal ninyo, no, or ma-achieve ninyo ito agad-agad instead na focus kayo sa mga low vibration. So, yan ang dapat ninyong iwasan mga kapatid, na mag-isip ng hindi magaganda or something na magpapabago ng inyong mood, no? Or siguro you could be in a mood swings, no? Iba-iba yung mood ninyo or madaling naiinip or mainit palagi yung ulo and nagkakaroon ka ng conflict, no? So, dapat yun talaga ang iwasan yung palaisipan, no? So, igawin ninyo ang iniisip ninyo or mga imagination ninyo. So, i-vision ninyo ito sa mga positibong bagay, sa mga happiness or sa good memories na lang at least, ano, para mas naga-high vibration, no, or nagli-lift up, umaangat itong positive vibration ninyo para iwas attract sa mga low vibration or mga blockages ng blessings. So, yeah, again, be confident. Confident is the key to believe in yourself na kaya mo yan. Do not let the people keep talking about you or talking about what you did or what you have done or sa sitwasyon ninyo in general. Like again, nasabi ko na kanina, meron sa inyo dito na napaka-confident. So, yeah, try nyo rin yan, i-apply sa sarili ninyo kung ikaw itong napaka-low vibration at this moment. Kasi, again, iba-iba yung mga energies na nakukuha ko dito. May mga low vibration, may mga very confident. So, keep going, no? So, yeah, confident is the key to reach your goal, no? So, to keep going or like again, isipin niyo yung mga magagandang bagay or mga memories or mga tao na malapit sa puso ninyo para para ipagpatuloy itong yugto ng buhay ninyo or ipagpatuloy itong mga pinaplano ninyo or mga bagay na naudlot na hindi na ipagpatuloy. So, again, wag niyong hayaan na makontrol kayo ng mga low vibration or mag-isip ng hindi magaganda. No? So, keep going. Pinapalakasan ni universe ang inyong loob. So, do not let this low vibration or it could be mga tao sa paligid ninyo na ikinakasama ng inyong damdamin or something like that na siguro na-offend ba kayo or sumama ang loob ninyo, whatever it is, kayo lang nakakaalam. So, again, kaya ninyo ito mga kapatid at do not let people controlling you. Ito mga pagsubok or mga challenges or siguro may mga changes na hanggang ngayon ay hindi ka pa nakapag-move on or nahirapan kang mag-control sa buhay mo ngayon, no? Especially na siguro sa pag-abroad, siguro may mga changes na hindi mo akalain na or nahihirapan kang makapag halubilo sa mga tao or siguro sa mga boss mo,
or sa katrabaho, whatever itong mga environment na changes, or siguro sa school, graduating ka na siguro at nahirapan ka sa mga activities, something like that. So again, kunin nyo lang kung saan ka nakakasunit. And again, you can do this. Kaya mo yan. It's part of your journey, no? So despite all this rain, there will be a sun, no? There will be a rainbow na ma-achieve ninyo. So matatanggap mo rin itong success, itong goal na you have been through, no? Itong mga challenges, whatever it is, kailan nakakaalaman, no? So yeah, again, lakasan mo ang iyong loob, kapatid. Huwag ka mawalan ng pag-asa. And then again, meron tayo ditong huwag mag-focus again nasabi ko yan kanina, huwag kayo mag-focus sa mga low vibration. Doon kayo mag-focus sa mga gandang outcome, mga gandang memories, pangyayari, positivity, or it could be people around you, or mga anak, kaibigan, kapatid, pamilya, business, whatever it is, or dream na ito ay na mapagpatuloy, no? Or sabihin natin na para magbigay lakas loob para sa iyo na ipagpatuloy itong mga naranasan mo ngayong pagsubok. So, it's part of your journey na nasabi ko na yan kanina, paulit-ulit na lang, keep going, no? Life is too short na mag-focus ka sa mga low vibration or sa mga loneliness or mga bagay or mga tao. Again, it could be bagay, tao, o pangyayari. Kunin nyo lang kung saan ka nakakasunod kasi lahat ay I'm trying my best, mga kapatid, na makuha itong mga energy na kukuha ko dito sa reading na ito. So, accept yourself, accept who you are, tanggapin kung ano ka at sino ka, at kung ano lang ang kaya mong maibigay, ano lang ang kaya mong magawa, no? So, do not let people or don't mind the others kung ano itong mga magiging reaction nila or komento para sa iyo, no? This could be about your life or sa work or school. Or again, keep going, choose love, choose peace, no? So piliin ninyo itong mga na maging mas mapayapa ang iyong sitwasyon ngayon, na maging mas payapa ang iyong pag-iisip, no? So iwasan ang maging magalit, iwasan itong or kontrolin ang iyong emosyon, no? So again, mix talagang energy natin dito. It's about love, it's about peace, or it's about your confidence din. Meron naman tayo ditong sa mga, kung ikaw ito may mga struggle, again, choose love, iwasan itong mga frustration. I know meron dito sa inyo na frustrated, naiinis, nagagalit, bugnutin, or this could be about situation, mga ganap, or it could be sa sarili mo or sa school, sa finances. Siguro dapat mo may mga bagay din na dapat mong pag-aralin, no? Para mapaiba ito, mabago ito, magkaroon ito ng changes, or siguro oras na rin na baguhin itong mga options or another option. Maybe you have another option na dapat mong piliin or ideas, no? Wag lang tayo mag-focus sa isang bagay lang. May mga options ka rin, mga kapatid. It could be as a person na option, sa trabaho, sa finances, sa pag-aaral. Again, iba-iba ang sitwasyon ninyo dito. So again, paalala ko lang dito, may mga options kayo. Huwag kayo mag-focus sa isang sitwasyon lang. May mga tao nagmamahal sa inyo, may mga opportunity pa dyan. Hindi lang isa, marami pa dyan, mga kapatid. So again, kontrolin nyo ang inyong emosyon, ang inyong mood, kasi meron ito man experiencing mood swings. This could be your aging or siguro sa sitwasyon. Again, inhale and exhale, and control din pag may time, mga kapatid, ano. So self-love, self-discipline, kailangan talaga disiplinahin din ninyo ang inyong emosyon, ang inyong mga actions, dahil may mga tao din sa paligid ninyo na nasasaktan nyo na emotionally, physically. So pansinin nyo naman itong mga sitwasyon, not just you yourself, na iniisip mo lang sarili mo. Isipin mo rin yung mga tao sa paligid mo na nagmamahal din sa iyo, no? So dapat din talaga ay magiging fair
fair treatment or maging patas ka naman sa sarili mo, patas din sa sitwasyon mo o sa mga tao sa paligid ninyo, no? Kung ikaw naman ay may mga tinutulungan, um, I know karamihan sa inyo dito is you love to help the others, you love to give gifts or tumulong sa mga kapwa, or siguro may mga tao dito na, or lapitan ka siguro ng mga taong humihingi ng tulong, umuutang, and kaya siguro part din sa iyo na naiinis ka dahil karamihan dito sa inyo ay madali lang nauuto or ginagamit ka lang. And yeah, I don't blame you, but then sometimes just know that as a reminder dito ng universe, ipagpa-Diyos mo na lang itong mga tao or mga bagay na sadyang nagpapahirap sa iyo, ano, or it could be na wag din mag-expect, no? Iwasang mag-expect, mga kapatid, kung ikaw itong tumulong, wag mag-expect or iwasan na mag-expect sa mga tao na ibigay or to receive in return, no? Na matanggap din itong binigay mo, sabihin natin na may binigay ka sa kanilang pera, and then you expect them to do something back, no? So iwasan ninyo, mga kapatid, na ang ganong bagay or ganong pag-uugali, and this is the right time to change that point of view, no, na mag-expect ng may ibabalik sa inyo yung mga magandang binigay ninyo na tulong sa kapwa ninyo. Again, whatever it is, no, kasi minsan talaga ay may mga bagay din na nagte-take advantage na rin yung mga tao sa paligid natin, no, or mga friends or family members na dati ay kung kailan na gipit sila or nagpa-promise sa inyo na na ibabalik sa inyo, and then ngayon na ikaw naman to nangangailangan ng pera, biglang talikod na lang sila sa inyo. So yes, I know nakaka-frustration talaga, no, frustrated talaga ang peg ninyo niyan. Most likely talaga dito is ipagsawa, anong tawag dito? Ipagsa Diyos niyo na lang, mga kapatid. Si universe na ang bahala doon sa sitwasyong iyon. Sa mga tao na hindi nagbayad or hindi binigay yung words, no, walang yung mga promise, no, or mga pangako na biglang naudlot or hindi tinupad. So yeah, i-focus niyo na lang or mag-focus na lang kayo sa mga positibong bagay. Instead na mag-focus kayo sa mga nakaraan, sa mga taong nag-backstab sa inyo, sa mga taong pinag-usapan ka, sa mga taong pakialamera, sa mga taong nangungontrol sa inyo. Instead, mag-focus ka na lang sa mga gandang positibong bagay, sa mga future ninyo, sa mga success or plan ninyo or goal, whatever it is, dapat doon kayo mag-focus. So, iwasan mag-focus or let go and let God. I know you have been through a lot, frustrations, mga changes, kaya nagbago ka, and yeah, I don't blame you, or again, wala tayo ditong judgment. So bawal ito ang pagiging judgment, ano. So everybody are free here in my YouTube channel. So again, maraming salamat, guys, ha, sa mga suporta dito or sa mga subscribers ko, mga cross watchers, at sa mga nagmamahal sa akin dito sa YouTube channel. Maraming salamat po sa inyong lahat nito. Again, iwas tayo sa mga low vibration, believe in yourself. So, love and peace, more on dito sa ating advice from the universe. So, mag-ingat po kayo palagi, and love yourself, at piliin ninyo ang daan na siyang mag-i-enjoy ka, kasama ang mahal sa buhay, kasama itong minamahal mo, by loving yourself, loving your surroundings, and choose the path that makes you peaceful living. Itong katahimikan na pamumuhay, ano. So, hanggang dito na lang, mga kapatid. Sana nag-enjoy ka sa reading na ito. I love you guys, and I hope to see you guys in my next reading. Thank you.